Welcome back to Glisa's YouTube channel. For today's video, ang pag-uusapan naman natin ay ang Godox 4x4 NOLED F600 by bicolor LED light panel. So this light is a slim and versatile fixture designed to give flexibility in any environment. Itong light panel na ito ay foldable, kaya naman nagbibigay ito ng convenience at portability sa mga film and TV professionals. So this light has a maximum power consumption of 670 watts. Ito rin ay merong wide CCT range, adjustable from 2700 Kelvin up to 8500 Kelvin. It also features a stepless brightness dimming from 0 to 100% and comes with 11 pre-programmed special lighting effects. So bukod sa built-in lighting control nito, meron din itong Bluetooth support para naman makontrol natin ito gamit ang Godox Light App. So lastly, this light has an input power of 120 to 240 volts AC, so auto volts siya. Or kapag naman hindi available yung kuryente sa location, ay pwede naman siyang gamitan ng dalawang B-mount batteries. So what's inside this box? So buksan na natin yung ating Godox NOLED 4x4 F600 by. Ayan. Siyempre, unang-una, nasa loob ng ating case, itong ating Godox NOLED F600 by bicolor LED light panel. So ito siya. Yan, may sarili pa siyang case. May sarili pa siyang lalagyan. So, labas lang natin. Yan. So ito yung ating fixture. So pag binuksan ko siya, yan. Hindi siya kalaki. Yan. Tapos, yan. So, ito siya. 4x4 ang sukat niya. Okay? So, tupin ko lang ulit. So, next, syempre, yung ating controller. So, ito yun. Ibas natin. Yan. So, meron tayo ditong controller. Yan. Next natin is ang ating detachable metal frame. So meron din siya lalagyan. Yan, so tatanggalin natin siya. So mamaya papakita namin o i-demo namin kung paano binubuo ito. So ang next natin is yung ating adapter holder. So nandito rin siya sa lalagyan na yon. So ito yung ating adapter holder. So ito mamaya i-set up din natin to. Okay. So, ito yung ating adapter holder. So, meron din tayo ditong connection cable. So, ito yung fixture to ballast cable. So, ito yung ginagamit natin. So, ito yung ating connection cable. Yan. Okay? So, lagay lang natin dito. So, anong next? So, meron din tayo ditong power cable. So, ito yon. Yan. Yung isasaksak natin sa outlet. So, ito yung kanyang power cable. Yan. Okay, next. Meron din tayo dito, syempre, yung softbox. So, ito yung kanyang softbox. So, mamaya, set up natin to. So, syempre, meron din tayo dito mga diffuser and honeycomb grid. So, ito ating diffuser. Yan, diffuser. Yan. And honeycomb grid. Mamaya set up natin lahat yan. So meron din tayo ditong 12 pieces na ball bungee cords. Ito yung ipantatali natin mamaya sa ilaw. So mamaya makita nyo paano ginagamit. So yan. And of course, meron tayong carrying case or itong napakagandang lalagyan ng ating Godox NOLED 4x4 F600 by bicolor LED light panel. So ngayon, dumako naman tayo kung paano i-set up yung ating Godox F600 by. So ngayon, ito yung ating detachable metal frame. Para i-set up to, so ibubuka lang natin lahat ito. So kagaya nito. So buka ko yan, dito, dito, tsaka yan. Yan. So yan lang siya. Yan. Para siya magpo-form ng letter C. Yan. Tapos, pag ganyan na yan, tsaka mo naman, bubuka to. Ito. Yan. Ganyan siya. Oh. Parang pinto. Yan.
So, ibubuka mo siya para siya maging 4x4 frame. Okay? Yan. Ayan siya. So, ano next? Ito. Okay. So, ngayon, kailangan itong part na to, isushoot mo dito para siya maglalak. Parang ganyan, Yan. Tapos, tsaka mo, tsaka natin nilalak. Lock lang natin. Yan. So, ganun din sa baba. So, itataas ko na lang to. So, ganun din sa kabila. Ayan. So, yan. So, ito, ganun din. Ito, ilagay mo yan dyan. Yun, nakita mo yan, Tapos, idalak natin. So, tapos na tayo dito sa ating metal frame. So, ito na yung ating adapter holder. So, ito yung kakabit natin dito sa gitna ng ating 4x4 frame. So, unang-una, ang gagawin natin is itong part na to, yan, hihilain natin. Itong part na to, hilain natin. So, yan, may lock lang siya dito. So, hilain natin. Yan. So, normally kasi nakalubog yan. So, hihilain natin yan. Pagkahila, ito yung magiging lock niya. Ito. So, yan, kailangan idalak mo yan. Yan. Para, ano mangyari? Yan, hindi na siya lulubog. Okay? So, yun yung purpose ng lock na to. So, ano next? Siyempre, kakabit natin to. Ito naman ito. Kakabit natin dito. So, ang gagawin natin, kung paano yung position niya, yan. Ganyan lang. Kailangan, pareho to sa kabila. Yan. Kailangan pareho yan. So, gagawin natin, suot lang natin yan. Yan. Tapos, ang lock niyan, ito. Okay? So, yan ang lock niyan. Lock lang na ito. Ito yung lock niyan. Lock lang natin. Ayan. So, buo na yung ating adapter holder. So, ito yung ikakabit natin sa gitna ng ating 4x4 frame. So, ikabit na natin. So, mapapansin nyo, lahat ng tornilyo nandito sa harap. Lahat ng tornilyo nandito sa harap. So, ngayon, ganun din mapagkabit ng ating adapter holder. So, dapat, eto mga tornilyo nasa harap din. So, paano gagawin nun? Dito, sa side na to, kung mapapansin nyo, may dalawang butas. May dalawang butas. Tapos, sa kabilang side, meron din dalawang butas. So, doon natin itatapat itong mga tornilyo na to. Yung mga tornilyo na yan. Doon natin itatapat itong mga butas na yan. So, gawin na natin. So, ang gagawin natin is, yan. Tapat lang natin. Okay? Tapat. And then, pag tumapat, lock lang natin. Okay. Yan. Ganyan na yung magiging itsura ng frame ng ating Godox F600 by. So ngayon, for this tutorial, gagamit naman ako ng Matthews combo stand para ikabit itong frame. So dito na natin ikakabit yung frame ng ating Godox 4x4 F600 by. So ikabit na natin. Okay, so naikabit na natin yung ating 4x4 frame. So ngayon, ikakabit na natin to dito sa ating frame. So ibubuka lang natin siya. Okay, so para maikabit natin to dito sa ating metal frame, gagamit tayo ng ball bungee cords. So ito yung ating ball bungee cords. So yan yung ikakabit natin dito sa mga eyelet. Sa eyelet ng ating panel. Yan, so ikakabit lang natin siya. Kuha lang ako. So tapos na natin i-set up o ikabit itong ating F600 by sa ating 4x4 frame. It's time naman para ikabit natin or i-connect natin siya sa kanyang controller. So kukunin ko na yung controller. So, ito yung controller ng ating no-LED F600 by. So, dito natin i-connect yung ating fixture. So, gawin na natin. So, ito na yung balance ng ating no-LED F600 by. So, ang gagawin lang natin, i-connect lang natin itong dulo ng fixture dito papunta sa controller. So, gawin na natin. So, ang una natin gagawin is, kunin natin balance. And then, yan. Dito natin siya sa output ilalagay. So, saan natin to? Ayan. So, ngayon, kung nakikita nyo itong part na to, dyan nyo itatapat itong may nakalagay na push. Ayan.
So, pag kinabit mo yan, ganito yan. Pag narinig mo yung click na yon, it means na nakanak na siya. Ayan, matibay na siya, nakanak. So, paano siya tanggalin? So, nakikita nyo yung push na yan. So, gagawin nyo, ipipress nyo yan, press and then hatak. So, ganun lang kadali. So, kabit na uli natin. Okay, so, yun. So, na-connect na natin yung ating NOLED F600 by sa ating controller. It's time naman para ikabit natin yung ating power supply or yung ating power cord. So, ito na yung ating AC cord. So, unstrap lang natin siya. Okay. So, pagdating naman sa AC cord, ito naman ang ikakabit natin sa ating controller. So, ang AC cord, ang port natin or ang pagkakabitan natin ay dito, sa side na to. So, merong nakalagay na AC 100 to 240 volts. So, dyan natin ikakabit. So, kung makikita nyo, meron siyang marker dito na parang metal. So, doon natin itatapat yung pinakamalaking palatandaan. Kasi yung iba yung maliliit eh. Yan, kung mapapansin nyo, maliit. So, ito, meron siyang pinakamalaki. So, yun yung itatapat nyo dito. So, gawin na natin. So, pag ginanyan ko yan, tinapat ko dyan, ayun o, swak o. Kasi pag ganyan o, ayun o, hindi siya swak. So, ito lang talaga. Susundin nyo lang yung yung hugis. Ayan o. And then, pag naikabit nyo na yan, i-rotate mo naman siya. Pag narinig mo yung click sound, it means naikabit mo na ng maayos yung AC cord sa ating control. So, paano siya tanggalin? So, nakikita mo to? Yan. Yung part na yan, parang hahatakin mo yan. Gato, kagaya ng ganyan. Yan, hahatakin ko ng paganyan. Yan o, ganun o. So, hahatakin ko ng ganyan, and then i-rotate ko naman siya pabalik. So, gawin na natin. So, ganyan o. Hatak, rotate pabalik, so tanggal siya. So, paano ikabit? Itutok sa tamang hugis. Yan, and then twist. Pag narinig yung click sound, it means na ikabit mo na ng maayos yung ating AC cord sa ating controller. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@glises.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!